Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni The Jailer Sad Venturers. Okay, sabi niya, Sir, good day. Sir, paliwanag mo nga ang Castle Doctrine at bakit wala tayo nito sa Pilipinas. Okay, mababas na naman tayo dito sa tanong na to. Kasi pag tungkol sa batas yung ating tinatalakay, mga tanong sa atin, daming nang babasa sa atin Pero bigyan din natin ng kasagutan yung tanong na yan. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil patuloy na lago ng ating YouTube channel. Salamat sa inyong pag-share, pagla-like at sa maganda ninyong comment na dyan tayo kumukuha ng ating content. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang ating YouTube channel ay hindi para sa ating bulsa kundi yan ay tinutulong natin do sa 6 na estudyante nating tinutulungan na mga anak ng single parent. Kaya yung inyong hindi pag-skip ng ads ay nakakatulong yan sa ating revenue at nagagamit ng mga bata sa kanilang pambaon pagpasok. Okay, maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Sana ay marami pang magpadala dahil pasukan na ay bibili naman tayo ng mga school supplies. At pasalamatan ko si Noli Peace America umay sa kanilang pagpapalipad o pagpapadala sa ating premiere videos. Yan. At yan ay pambili natin yung iyong pinadala ay pambili na natin ng school supplies ng mga bata. Malaking tulong yan. Okay, so dito sa katanungan ni The Jailer Sad Venturers, paliwanag daw natin yung Castle Doctrine at bakit wala nito sa Pilipinas. Okay, itong batas na ito ay ibakis sa Pilipinas. Tungkol ito sa mga sa mga self-defense. Okay, ang pasasagutin ko dito ay yung taga-Amerika. Kasi sasabihin naman na maraming kasing nagbabasa sa atin, hindi ka naman abogado o mayroong abogado, prosecutor versus firearms instructor. Parang manamalit kasi tayo So, ang daming mga baser pagdating dito. May nagsabi pa na wag na natin pakialaman yung mga iba-ibang batas. So, ang sasagot nito ay si Noy Peace America. Okay, siya ay taga Virginia. At alam niyo sa mga comment niya ay talagang natututo rin ako sa mga comment niya. Kaya yung tama-tama yung tanong na yan dito sa comment ni Sir Peace America. Dahil ito ay tungkol doon sa batas sa Amerika. Okay, although mayroong mga state na walang batas na ganito, ay masasagot ito. At si Noy ay sa tingin ko siya wide reader siya kasi marami siya rin nalaman. At isa pa siya ay nagsilbi bilang siya ay military din sa US. So ang sabi niya, maraming salamat sa inyong walang kapagurang pagbigay ng awareness tungkol sa mga batas ng gun ownership. I second the motion. Sinabi ninyo na alamin natin yung batas. Every gun owner should familiarize herself with Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, and other related, katulad ng IRR 2011. So, ayan, hindi ko mo tayo ay hindi man abogado kasi sabi sa abogado lamang daw. Dapat kung tayo ay may baril, alam natin ang batas tungkol sa baril. Kung tayo ay may sasakyan, alam natin ang batas tungkol sa sasakyan. Kung tayo driver, alam natin ang batas tungkol sa pagdadrive. Parang ganun lang yan. Ang ibig sabihin
ni Sir America. So, ang sabi pa niya dito, yung pong sinasabi ni Mr. Elmer na tatlong condition, ito yung tatlong condition ng self-defense. Ang sabi, unlawful aggression, reasonable necessity, lack of insufficient revocation. Ayun po ay batas ng Pilipinas na mababasa ito sa Revised Penal Code Article 11, o kompleto pati Article 11, sa number 2, reasonable necessity. Ang sabi, the force you should be proportionate to the threat and not excessive. Kasi yung batas natin, pagka tayo ay, halimbawa, tayo ay merong unlawful aggression, kumbaga may umaatake sa atin, ang sabi daw sa batas natin, should be proportionate, tutumbasan lamang natin yung kanyang kapasidad. Hindi, tutumbasan lang natin. Hindi po pwede tayong gumamit ng excessive o yung masyadong mataas na, basta yun ang sabi sa batas the threat and not excessive. Kumbaga pagka bumagsak na, kaya nga may sinasabi sa atin na double kill o overkill yung mga sinasabi pang ganun. So hindi ko na pwedeng ipaliwanag yan yung na ng mga abogado. Yan ang usapin na ng korte yan. Sabi pa paliwanag niya dito, yung magaling na prosecutor ay kaya niyang patunayan na yung paggamit ng hollow point na bala ay excessive force. Depende nga sa sitwasyon yan kahit anong gamitin natin sa pag self-defense ay depende na yan sa mga abogado na maglalaban yan o prosecutor. So, diyan tinitingnan pa kung yung edad, tinitingnan pa kung may mental health o marami pang chichiburichi sa batas natin. So yan ang I hope na yung abogado ng defender ay magaling din dahil sa kasong self-defense. All the three conditions must be met. Pagka yung isa doon, halimbawa ikaw ay binuli mo yung isang tao na asar sa iyo, ay ngayon ikaw ay inaway. Nung inaway ka ngayon ay tinumangan mo o nilabanan mo, napatay mo. Ay hindi man papasok pala sa yun dahil kumbaga ikaw ang nag-umpisa So yun yung pangatlo. Dapat lack of sufficient provocation on your part. Yun yung So dapat yung tatlo na yun. Pag doon sa tatlong elements na yun, ay hindi nasunod yung tatlong elements na yun, na hindi papasok sa self-defense yung ating Okay, so ayun. Yun ang batas sa atin Yun ang batas sa atin. Ang sabi niya mga kabayan dito sa US o sa US naman kasi yung Castle doctrine ay sa US yun Dito sa US, alam natin na dito, if there is a clear present danger or threats that could result to great bodily injury or death, then we are justified to use whatever means necessary to stop the threat. Ayun. Wala nang tanong-tanong doon. Basta doon ay may threat sa iyo na makaka-injured sa iyo o maaring ikamatay mo, ay kahit ano na ang gawin mo, kahit ano na ang gamitin mo, yun ang Castle yun yung Castle doctrine. Okay. To establish, you probably prepare hollow point cartridge of your favorite pistol, rifle, 12 gauge, back slug, shotgun, etc. Whatever is applicable and effective in your environment. However, if you live in New Jersey, it's illegal. O sa New Jersey pala illegal. So iba-iba rin. Mag-ingat po pala, it's illegal to use hollow point rounds to self-defense. O tinamin ninyo, sa New Jersey, illegal pala yung gumamit ka ng hollow points pang self-defense. So hindi nga pare-pareho. Mag-ingat po lagi tayo. Life's about choice. Every choice has consequence. Choice wisely. Thank you, Mr. Pilarin. Sa tiyaga ninyong magturo, the mind is like a parachute.
It's only work when it's open. Okay. Ganun talaga. So, ayan. Sa Amerika kasi, may mga state doon na, lalo kung halimbawa ay ito, ang batas doon. Lalo kung mga 10 oras ng gabi, may nagpipilit na pumasok sa iyong pintuan o sinisira ang iyong pintuan, ay may karapatan ka ng tirahin yun. Kung ano man ang gusto mong itira doon. Yun ang castle doctrine sa kanila. At kung ikaw kung napatay mo yun, di tumawag ka na ng 911, may namatay dito kasi pinapasok ako. Sa atin baligtad, tatawag ka muna ng pulis. Bago dumating yung pulis, patay ka na. Tatawag ka muna ng barangay, pinapasok kami, may masamang loob. Bago pa makarating yung mga yon, patay ka na. Sa kanila hindi, upakan mo na. Huwag mo na intaying makapasok pa. Yung ang matakot ka lang, ay pwede mo nang sabi, tinakot niya ako kaya ako siya napatay Yun. Lalo na yung mga, sa atin, pagka nakita mong nagnanakaw, hindi mo pa pwedeng patayin yun kasi wala pang aggressor Wala pang aggressor Nagnanakaw pa lang. Ngayon sigawan mo, huy, bakit ka nagnanakaw? At kung sugurin ka, at may patalim na o ano man ang armas nun, saka ka pa lamang. At kung yun ay may baril, huy, ba't ka nagnanakaw? Ay may baril pala, nabaril ka tuloy, di ikaw ang patay. Ay sa Amerika, yung castle doctrine, pumasok ka na sa bahay ko, patay ka na. Nasa loob ka na ng pamamahay ko. Yun ang pagkakaiba ng batas. So, napaliwanag na ni Noli yung tungkol sa Amerika. Dinugtungan ko lang ng kaunti. At mapapansin natin sa Amerika, hindi kamukha sa Pilipinas na tataas ng bakod. May mga lugar doon kasi na napapansin ko sa mga pelikula at sa mga picture. Mga bahay, walang mga bakod Walang mga bakod. Napapansin ko sa kanila, hindi kamukha sa atin may pader na, may barbed wire pa sa taas. May mga security guard pa yung mga mayayaman. Doon ay hindi. Kasi nga doon, libre kang ipagtanggol mo na yung sarili mo pagka ikaw ay kasi nga ang batas doon ay iba. Yun yung castle doctrine. Once na pinasok ka sa bahay, gamitin mo na yung lahat na magagamit mo doon. Wala na yung tinatawag na yung sinasabing reasonable necessity. Kaya yun lang ang masasabi ko doon sa batas na yun. Ngayon, yung tanong naman na bakit wala tayo nito sa Pilipinas, yan ang hindi ko masasagot. Yan ang hindi ko kaya sagutin kung bakit ibang batas. Ang mga kasagot niyan ay yung mga congressman, yung mga mambabatas, yung mga kongreso, yung mga senador. Yan ang gumagawa ng batas sa atin. Mga prosecutor, yung mga abogado, yung makasagot niyan. Pag sinagot ko pa yan, doon na, mababas na lalo tayo niyan. So, yun. At, iba talaga ang bata sa Amerika. Yun lang ang pagkaintindi ko sa yan ang pagkaintindi ko diyan sa pagkakaiba ng batas natin sa Amerika at batas natin. So, napakalayo talaga. At, napakahirap patunayan sa atin yung yung self-defense. Mantakin mo, pinapasok ka na sa bahay mo. Alalahanin mo pa yung 3 elements bago mo ipagtanggol yung sarili mo. Kaya ang katuwiran ko na, ang turo ko na, ay kisa sa ikaw ay matabunan ng lupa, ay mas maganda na yung nandun ka sa munting lupa. Alin pipiliin mo? Hindi ka, kung halimbawa naman. Kaya minsan yung batas natin ay mahirap ding intindihin Mahirap ding intindihin. Kaya sabi ng mga matatanda sa atin, mas mabuti na yung
nasa Muntinlupa. Isa tayo ay kinakain na ng lupa. O, di ba? So, yun ang mahirap sa ating batas. So, yun ang pagkakaintindi ko dyan. At wala na akong pwedeng paliwanag dyan dahil unang-una, wala naman tayo sa Amerika at hindi ko naman alam. Yun lang ang pagkakalangkot. Na-explain naman ni Noli. Sir America yung tungkol sa batas ng Amerika. So, ayun. At welcome sa mga baser. Alam ko maraming mambabasa atin yan dahil hindi naman tayo abogado. Pero ang sabi nga ni Sir Noli ay alamin natin yung batas. Hindi ko mo kasi sabi nga like kong pinapalit-ulit dito, ignorance of the law excuses no one. Pagka nangyari na, hindi mo naman masasabi na hindi ko naman alam yung batas na yun. Mas maganda na rin yung alam natin ng batas para maiwasan natin yung dapat nating iwasan. Ayun lamang ang sa akin. So, God bless us. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.